Ang Magnolia Chicken Templados ay posible na gumawa ng isang transaksyon kasama ang Philippine Cup champion na Meralco Bolts at itong Rain or Shine Elasto Painters. At ang posibleng mangyari dyan, ibigay ng Magnolia ito si Calvin Abueva sa Rain or Shine. Ito namang Magnolia Chicken Templados makukuha yung first round draft pick ng Meralco na pag number 11 at itong si Alvin Pasaol. At ang Meralco Bolts naman makukuha nila itong si Bobelga. Alam natin na kung mas bata pa si Abueva, baka mas higit pa makuha dyan ng Magnolia. Pero syempre, medyo bumaba na yung laro ni Calvin, so ang makukuha nila, okay pa rin naman yung first round draft pick ng Meralco at si Pasaol. Si Pasaol, isa yung mahusay na 3-point scorer, hindi lang nabibigyan ng playing time dito sa Meralco dahil nandyan si Bong Quinto at Alain Maliksi. Dito sa Magnolia, magkakaminuto siya dahil ititrade na si Calvin Abueva. At yung first round draft pick ng Meralco, kahit pag number 11 yan, okay pa rin dahil malalim ang darating na draft. Sa panig naman ng Meralco, si Bobelga 3-point shooter yan na big man. Siyempre, bagay na bagay yan doon sa sistema ni Coach Luigi Trillo at consultant Nenad Vucinic. At ito naman si Abueva, isang rugged defender yan. Siyempre, akmang-akma yung ganyan dito para kay Coach Yeng Jiao. Ang gusto ni Abueva, mabilis ang laro, kaya bagay din yan sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya sa tingin ko, yung ganitong klaseng trade, lahat naman ng teams ay makikinabang at walang malulugi. Kaya ito, hindi siguro magkakaroon ng delay kapag nasubmit na sa PBA Trade Committee Office. Sa panig ng Magnolia, gusto mo siyempre na magkaroon ng pagbabago sa lineup mo. At kapag nawala si Abueva at nilagay mo dyan si Alvin Pasaol, mag-iiba yung dynamics ng team dahil mas magiging focus sa 3-point scoring na kinakailangan ngayon ng hot shots. Ano nga ba ang tsansa na ang Barangay Ginebra ay makuha yung first round draft pick ng Blackwater na pang number 2 ngayon? Alam natin na ang Blackwater nakikipag-transact yan usually sa MVP group, pero ngayon daw open na sila sa iba pang teams basta maganda ang kapalit. Ang Ginebra, ang balita, gustong makuha yung first round draft pick ng Terra Firma na pang number 3. Ang kaso lamang, yung San Miguel at Magnolia, gusto rin yan. So, magkakaproblema. In case hindi mapunta sa Ginebra yung draft pick ng Terra Firma, mas maganda yung sa Blackwater dahil mas mataas yun pang number 2. Ang tanong, sino pwedeng ibigay ng Ginebra para to mangyari? Ang isa lang nakikita ko dyan, si Maverick Ahanmisi. Pwedeng ibigay ng Ginebra yan. Dahil, kung mawawala na si Ray ng Batak dito sa Blackwater, syempre gusto ni Coach Carriazo, meron papalit na scorer dyan at bagay itong si Maverick Ahanmisi. Ang problema nga lang, kapag maraming big men na sumali sa draft, baka magdesisyon si Carriazo na wag i-trade yung draft pick unless big man din ang ibigay nitong Barangay Ginebra. Ang isang nakikita ko dyan, kung talagang desidido ang Ginebra na makuha yung first round draft pick ng Blackwater, pwede na nilang i-trade si Japet Aguilar. Si Aguilar, alam natin, mainstay yan dito sa Ginebra, pero matanda na rin ito. Pero kung i-trade mo yan sa Blackwater, tatanggapin pa rin yan siyempre ni Jeffrey Carriazo dahil si Japet Aguilar yan. Sa panig ng Ginebra, mapapalitan mo na si Aguilar dahil sigurado maraming big men ang sasali sa draft. Kaya sa tingin ko, yan ang pwedeng gawin ng Ginebra. Depende pa rin yan siguro. Siguro pwedeng gawin ni Coach Tim Kuhn, papiliin si Carriazo kung si Aguilar o si Maverick Ahanmisi ang gugustuhin niyang makuha. More likely si Aguilar, pero hindi rin natin masasabi dahil baka merong iba pang trades na pasukin itong Blackwater bossing sa mga darating na araw.